may mga nagpupumilit pa rin at nagsasabing pwede pa raw gamitin ang sinumpaang salaysay ni Gutesa kahit declared na itong forged at falsified. Ang argument nila, kahit daw peke ang pirma ng notaryo at falsified ang affidavit, hindi raw apektado ang statements na nakasaad dito. Sa madaling sabi, kahit daw invalid ang notarization, pwede pa rin daw gamitin ito at i-consider ng Senate or ng ICI sa investigation nila sa flood control. Linawin natin yan. Unang-una, malinaw na forged ang pirma ng notaryo. Siya mismo ang nagsabi. At malinaw din na falsified ang buong affidavit. May ruling na ang RTC Manila na nagsasabing peke ang dokumento. Ngayon, agree naman ako na kahit forged ang notarization ng affidavit, pwede pa ding i-consider ang statements na nakasaad dito. In fact, kahit nga walang notarization, may value pa rin ang statement sa isang affidavit bilang private document. Pero, iba na ang usapan kapag mismong court na ang nag-declare na falsified ang document. Sabi sa Article 172 ng Revised Penal Code, kapag gamitin mo ang falsified document, liable ka rin sa falsification. Kahit hindi ikaw ang nagpeke ng dokumento, basta gamitin mo ito, kasabwat ka na sa krimen. Kaya ngayon, sinong matinong tao ang magtatangkang gamitin pa ang sinumpang salaysay na yan? Parang laso na yan dokumentong yan, kahit sino ang humawak, pwedeng makulong. Sa totoo lang, sobrang simple lang ang solusyon sa problema nila Marcoleta. Kung gusto nilang gamitin ang salaysay ni Gutesa, madali lang ang paraan. Pero syempre hindi ko sasabihin, hindi naman ako ang abogado ni Gutesa. Magtrabaho kayo, Marcoleta at mga abogado ni Gutesa. In fact, hindi nyo na kailangan mag-research or mag-isip ng mabuti. Sobrang simple lang talaga ang solusyon. Hindi ko alam bakit hindi pa nila naiisip ito eh. Sa sobrang simple, kahit siguro mga high school student kayang isolve ang problema na yan. Ikaw nga, pag-isipan mo lang mabuti, baka maisip mo ang sagot. So, ano tingin mo na dapat gawin nila Marcoleta para makonsider ang salaysay ni Gutesa?